makakausap natin. Magandang umaga, Attorney Laudianco. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po natin taga-subaybay. Higilan po kami ng update, sir, dito po sa sistemang ipinatutupad po ninyo para po sa, dito muna tayo sa, BSKE. Meron yata kayong inadapt na early voting for BSKE? Tama po, dahil nga po naging national na policy na po yung early voting hours. Ganun din po, kahit manual elections, kahit automated elections, meron tayong early voting. Para saan po ito? Senior citizens, persons with disabilities at pregnant women. Yung pong 5 a.m. 30, wala. Tawagan natin ulit. Lang ha. Vulnerable sector. Ipapagpatuloy po natin ito. Opo, okay. So what will happen? Ano po mga voting hours for general population for December 1 election? Sa ngayon po ay 7 a.m. hanggang 3 p.m. po dahil ito po yung manual elections. Ngunit sabi nga po namin, huwag kakalimutan for the senior citizen, PWD, pregnant women, yung pong 5 a.m. to 7 a.m. inyo po yan. Opo. How about itong pag-disallow ng COMELEC sa pag-transfer po ng mga voting centers for the October 2025 Bangsamoro parliamentary election? Opo. Dahil nga po magkakaroon tayo ng registration po para sa barangay NSK elections dahil kailangan po namin isagawa mula August 1 to 10, 10 araw lang po. Tanong, bakit maikli? Marami pong proseso kasi na kailangan gawin at 120 days before, bawal na mag-registration, bawal mag-recluster. Lahat po yan igagawin po namin paghahanda sa BSKE. Paalala po, yung pong registration na yan ay hindi po kasali para sa BARM elections natin sa October 13. Paulit-ulit po namin sinasabi yan. Ito pong registration ay para lamang sa barangay at SK elections. Bakit? Malinaw sa Republic Act 12123, yung ating October 13 BARM elections ay karugtong lamang noong May 12, 2025 elections. At dahil doon, kung sinong botante noong May 12, anong sistema ang ginamit, ano ang mga pamamaraan, parehong-pareho din po dapat sa October 13. Okay, so ngayon po bilang update na rin sa BARM, online campaign platform, yung registration bukas na ho today. Tama po, para po magamit nila ng tahasan na tuluyan ng kanilang mga online platforms, whether yan ay sa TikTok, Facebook, sa Google, sa Instagram at sa iba pa, magrehistro po sila at asahan po ninyo, yan po mga platforms nyo ay hindi i-deactivate ng ating mga platform managers para po sa inyong kabutihan. At isa pa po, Sir Aljo, bilang update. Dahil nga po karugtong nung May 12, yung ating October 13, kailangan parehong-pareho pero meron po kaming modification na kailangan gawin. Dahil nakasaad sa BARM Electoral Code, dapat yung logo ng kanilang political party ay nakalagay. Dapat yung larawan o picture ng kandidato ay nakalagay. So inedit po namin yung software para maisama ang logo at para maisama yung picture. At ngayong umaga po, gaganapin, alas 9, ila-livestream po namin ito, yung pagsusuri at trusted build ng programa. So maaari po matunghayan ang lahat ito. Okay, so tuloy-tuloy ang schedule natin ng BARM parliamentary election on October 13. Tama po kayo, October 13 po, simula na po yung ating election dyan. At dahil po dyan, October 14 sa buong Bangsamoro region in Muslim Mindanao. Start na po ang election period. Start na rin po ang gun ban. Ang pangangampanya po dyan sa BARM ay asahan natin magsisimula ng August 28 at muli po October 13 yung kanilang halalan. Opo. Ano naman po, may iba po ako, Attorney Laudianco, ano naman ang tugon ng COMELEC dito sa mga samut-saring batikos o birada ng ilang mga natalo, kinwestiyon dyan sa Commission on Elections sa mga kandidato, sinasabing may mga pandaraya daw sa transmission ng mga botos sa computerized na ito Yung accuracy ng transmission, kinu-question talaga Opo, Attorney Laudianco, go ahead. Nirerespeto po namin ang kanilang sinasabi pero sana po makinig sila sa facts. Ito pong PPCRB, napaka-independent, naglabas na po ng report, nagsuri ng halos 60,000 plus na mga election returns. Ganun karami ang sinuri po nila electronically at mano-mano. Ano ang kanilang naging findings? 99.909% accurate. Walang pagkakaiba, walang deviation. Natapos namin po ang random manual audit sa halos 800. Mano-manong binilang ang ating mga balota. Ano rin ang resulta? 99.98% accurate.
natapos na rin ang NAMPREL sa kanilang pag-i-scan ng mga resibo bukod pa sa pag-check ng ating mga election returns. At ano ang nakita nila? 100% match rate. So sana naman po bago magsalita, ito pong mga partido na ito ay tignan nyo po itong mga ating mga accredited citizens arm. Hindi po sila COMELEC, ngunit sila po mismo ang nagpapatunay. Mula nung kami nagplano at nagsagawa hanggang sa matapos ang halalan, binantayan nila kami at ito ang kanilang findings. Yun nga ang napapansin ng ilan natin mga kababayan, yung mga natalo, yung mga question, yun ang birada nila. Pandaraya sa makina. Attorney Laudianco. Bakit ganon? Okay. Sana po sa ganyang pagkakataon, mag-file na lamang po sila ng election protest. Nang sa ganun, ito naman pong proseso, mano-mano po nilang ipabilang muli yung mga balota dun sa sinasabi nila na may pandaraya. Okay. Thank you so much, Attorney John Laudianco ng COMELEC. Good morning. Good morning. Salamat po.